Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Sa pagkakataong ito, nakausap ko one-on-one ang kinilalang The Kuya Po Kid, si JB Yanglo na naging 3-time PBA champion at minsan pang naging finals MVP. At kinwento niya sa akin ang kanyang pananaw sa lahat ng mga hindi niya inabutan tulad ng mga PhilAms at Open Basketball. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Balikan natin yung iyong basketball career, no? You were very successful sa amateur, sa San Beda. Bakit napakalakas ng San Beda nung panahon ninyo? Actually, kami yung panganong araw nung nakalaban namin sa NC yung Ateneo. Kami yung underdog. Mm-hmm. Kaya lang, yung time na yun kasi, nagsama-sama kami nila Chito Loizaga, nila Frankie Lim, si Chuck Barrero, Louis Brill, Wow. Ber Martin. Medyo mas gutom kami siguro sa Ateneo that time kasi pang triple peat sana nila yun yung championship nila na yun. Tapos pagkatapos Hanggang sa nagkaroon ng problema. Tapos Nagka-close door pa nga yung game namin Oo nga, no? Bakit parang ang gulo ng NCAA nung napaka rowdy ng mga crowd niyo nung araw na yun? Oo, medyo nung araw nagrarayot sa labas yung mga estudyante at saka yung mga supporter ng bawat school. Pero sa player naman, wala naman. Magkakaibigan naman kami pagkatapos ng game. Sa labas, magkakaibigan kami. Pagkatapos nun, umalis yung Ateneo sa NCAA, kaya parang kayo nagpaalis ng Ateneo, ano? Hindi naman. Siguro kan lang. Yun talagang, ang reason nila nun yung nagkakagulo kasi sa NCAA nun Mm-hmm. Okay. Medyo yung mga ating mga supporters nung araw nun bawat school nagkakagulo talaga. Okay. Tapos, nakapag-Mika ka pa, bago ka nag-PBA, anong pinagkaiba nung dalawa? Ang Mika kasi, nung time na yun, parang Sambeda, nag-Mika kami. Sabay kami nila Chito Loizaga at saka ni Chuck Barrero. Iba yung PBA Medyo sa Mika, okay din. Parang mo yun parang pag punta mo ng PBA, iba. Andun na yung talaga mga mama maglaro. Unang team sa PBA talaga Tanduay. Okay. Ang team ko sa Mika nung araw, farm team ng Tanduay, yung Iko. Okay. At saka sa national team. Yung sa Tanduay naman, yung nag-champion kami, andun si Mon Fernandez Wow. Siyempre, tsaka yung si Freddy Hubalde, tsaka si Padim Israel, Willie Hidaralaw. Kung bagas kan lumakas yung team. Kung dumating yung apat na yun. Kaya very memorable sa amin yun kasi ang tagal na rin ng Tanduay dati noon na hindi nagcha-champion. Bakit dun sa career mo parang ang reputation mo parang tahimik ka lang, parang supporting player ka lang? Bakit ganun ang naging role mo? Nasa coach kasi yun, Bill Pero ako okay lang ako doon kasi kahit papano nakakapag-contribute din ako sa team sa maliit na pamamaraan ko. Okay na yun sa akin. At least nag-champion naman kami. Pangalawa nga, yung sa finals nga, nag-MVP ako 2 beses doon sa Reinforce at saka sa All Filipino, 1986. Bakit naging angat yung laro mo noong 1986? Actually noon, yun nga, siguro hindi ako masyado pa nabibigyan ng break ng mga naunang nung panahon ni Coach Turo kasi galing pa ako sa injury. Malaki yung tiwalang ibinigay niya sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan mag-step up ako kasi sayang naman yung binibigay na playing time sa akin ni Coach Turo. Kaya yun siguro ang motivation ko nung time na yun. Yung mga maraming player na nakakausap ko, sabi talaga nung 70s tsaka early 80s talagang napaka-physical nung PBA. Ano yung mga naranasan mo? Marami, Bill. Ayun namang yung physicality naman nung time namin na yon, talagang gulangan At saka una-una si Coach Sunny Jaworski, talagang palagi nakaumang yung paano. Pagka tumalong ka, nakaumang ang paano pagkatabi mo. At saka marami rin akong mga tinamaan ako ni Ronnie Albor, ni Ed Ducos. Alright. Part of the games yun Sabi nga ni Coach Sunny, di ba, pagka ayaw mo masaktan, mag-chess ka na lang. Pero para sa iyo, how did you deal with it na hindi ka napipikon? Kasama kasi sa game yun talagang ganun Medyo parang parang kailangan makaagaw mo yung bola, tulakan yan, sikuhan yan. Maswerte na lang kung
hindi ka tamaan eh. Talagang tatamaan na tatamaan ka eh. Kasi nga noong araw, no harm, no foul. Mhm. Eh ngayon, medyo hindi na ata, wala na tayo no harm, no foul sa PBA eh. Medyo malambot na. Oo, parang malambot na yung tawagan nila dyan. Okay, dun sa mga laro ninyo noon, di ba? Dati ang namamayagpag dyan, Crispa, Toyota, tapos sumunod ang Great Taste. Pero parang kayo yung mga nagpapahirap sa kanila eh, lalo na sa Great Taste. Kwento mo nga yun. Oo, kasi nung araw kasi itong Toyota at Crispa, iniidolo ng bawat player yan eh, yung mga players doon dati. Eh, siyempre, pag makakalaban mo sila ng mga time na yon, magpakita ka rin na maganda para mapansin ka, parang gano'n. Pa lumabang ka, kumbaga so kan eh, walang mawawala sa'yo eh. Basta ipakita mo lang na maglaro ka na maayos, baka mapansin ka rin ng mga idolo mo nung araw. Yung nga, kagaya nila sa Crispa eh, ang dami magagaling dyan eh, nung time na yan eh. Talagang hirap na hirap kami mga bagong player na sila ay makalaban namin eh. Dahil iba yung laro nila. Crispa Toyota nung araw, iba. Tsaka ano, binanggit mo kanina yung nakinabang ang Tanduay, no, sa pagkawala ng Crispa tsaka pagkahiwa-hiwalay ng Toyota. Noon naging malaking issue noon yung si Sonny Jaworski ayaw mapunta dun sa kukuha nung franchise nung Toyota. Pero si Mon Fernandez nagkaroon ng parang nagkahiwa-hiwalay yung grupo. Ikaw, anong tingin mo dun sa mga issue na ganun? Pumabor sa amin yon nung time na yon kasi na ano sila eh, yung na-disband sila. Oo. Tapos nagwatak-watak na yung mga player. Ngayon, kami naman, nung mga panahon na yun, mahina rin yung team namin kasi halos wala kaming kasama ni Ray Lazaro na naglalaro nun sa Tanduay dahil umalis na sila Frankie Lim eh. Oo nga, no. Kami na lang nila Eli Capacio, si Ray Lazaro, ako, tapos sila Jerry Pinggoy na. Kumbaga sa kan, mahina talaga yung team. Eh nung nagkaroon ng pagkakataon na makuha si Mon, una si Abet muna eh. Abet Gidabin muna yung sentro namin, tapos nakuha si Padim, tsaka si Freddy, Willie Generalaw. Medyo maganda na. Nung bandang huli, nag-trade in si Mon at tsaka si Abet, yun, medyo gumanda yung chemistry namin. Talagang nagtuloy-tuloy naman. Samahan kami ng magagaling at tsaka yung mga veterano sa Tanduay, sila Vic Sanchez. Kami nga, nadagdagan kami. Ngayon na pinag-uusapan uli si Mon kasi yung finals MVP trophy pinangalan sa kanya, no? Ano yung mga naranasan mo nung kakampi mo si Mon Fernandez na nakita mong kakaiba talaga siya maglaro? Ay, privilege ko nakasama si Mon Fernandez eh kasi ang dami ko rin natutuhan diyan eh kay Mon eh. Una-una, pag siya ay triniple, dinoble, sasabihin lang ako niyan, kumat ka JB, kat, papasahan kita. Eh, di ba, ang galing mamasa ni Mon Fernandez. Kaya ako medyo umangat yung laro ko nung time na yon dahil may suporta nga kay Lamon, kay Padim, kay Freddy, tsaka kay Willie Generalaw. Okay. So, ano yung experience mo sa practice? Di ba, ang dami mong veteranong kasama. Ano yung mga nakikita mo sa practice at natututunan mo sa kanila? Iyon, kagaya nung kay Mon, pagka dumating kami sa practice, hard practice kami, tsaka talagang matuturuan kanya dun sa yung sa timing at tsaka sa depensa minsan, tsaka sa opensa. Kasi opensa, dumadating yan eh. Ang problema ko that time nun, yung aking depensa eh. Wow. Kasi nagkaroon ako ng injury na hindi ako makahabol minsan. Sabi ni Mon Fernandez, sige, basta pabayaan mo nang pag pumasok dito, sasaluhin na namin yan. Wow. Gano'n ang sinasabi palagi. Tsaka mabait si Mon. Mababait yung mga nakasama ko. Sila Padim, sila Freddy, tsaka si Willie Generalaw. Mabait si Onchi de la Cruz, nakasama ko rin. Mabait si Onchi. Sa laro lang bad boy yung mga yun. Mabait pagkakampi mo. Pagkakampi mo, pero pagkalaban mo, medyo Ibang usapan na bad yun. boy na. Oo. Ibang usapan na. Oh. Tapos nung 1988, no, nakakapitong taon ka pa lang sa PBA, parang nagdesisyon na mag-retire. Bakit? Kasi nung nahirapan na ako doon sa tuhod ko eh. Para naging bump niya na yung tuhod ko eh. Kasi ang tagal ko naglaro sa amateur, siguro mga 12 years ako sa amateur. Nung mag-PBA na ako, meron na akong diferensya sa tuhod. Kaliwang tuhod ko, nagtutubig siya, nagkakaroon siya ng fluid. Para practice, naglalaro. Naglalaro ako noon in pain eh.
Dahil nga nagtutubig eh. Tapos nung bumalik ako na ng 1986, yung nga, kagagaling ko sa injury noon, isang taon na ata ako mahigit hindi nakapaglaro noon eh. Yun na yung pinakamasarap na nasubukan ko. Yung nga, nag-champion kami. Pero yun ang pinakamahirap para sa akin dahil nagsasakripisyo ako sa tuhod ko. Hanggang sa noong 1988 na, hindi ko na talaga kaya. Nahirapan ako bumaba sa kotse. Tapos, konting practice lang, namamagana yung tuhod ko, nagtutubig na. May fluid na kaagad. Okay. Eh, Kaya napilitan na akong mag-retire. ano yung plano mo pagka-retire? Nung nag-retire ako, napasok ko sa politika eh. Kasi, Okay. Kasi kilala ka. yun. Oo, nanalo muna akong konsehal dito sa bayan namin sa Quiapo. Naka-isang term ako. Yung basketball, hindi mo ba na-miss? Actually, namimiss ko rin. Minsan nga, pagka nanonood ako ng PBA minsan, pumunta ako sa Araneta, kagaya nung reunion nung ito nakaraan, yung 50 years ng PBA. Siyempre, nakakamiss din yung naglalaro ka nung araw eh. Nakikita mo yung mga bagong player ngayon. Magagaling yung mga bagong player ngayon. Ibang laro nung araw, iba yung laro ngayon. Talagang okay sila. Kumbaga sukan yung old school yung sa amin eh. Oo. Yung sa kanila parang talagang magaganda. Pati galaw, lahat. Magagaling sila ngayon. Oo. Kaysa nung kami nung araw. Madalas, Kaya lang, yung sa experience siguro, Oo. baka doon namin sila tatalunin. madalas nga tanongin sa mga henerasyon ninyo kung kayo ay naglalaro ngayon, kaya nyo pa ba? Actually, ngayon siguro kaya pa rin. Kaya pa rin siguro. Kung ito panahon na to mga bata pa rin kami, palagay ko kaya pa rin. At saka makaka-adapt kami dun sa laro ngayon. Mhm. Mag-a-adjust lang. Tapos nag-abot pa kayo saglit ni Alvin Patrimonio, di ba? Oo, ng 1988 yun eh. Rookie Pumasok year ni sila, Alvin. Oo. Oo, si Alvin, si Jerry Cordillera, si Jolas Timos, Si at Glenn saka si Capasio. Glenn Capasio. Oo, kasamahan nila ni Al Solis. Solis, oo. Inakala mo ba Malakas yung team namin eh. inakala mo ba na ganun kagaling si Alvin? Oo, kasi si Alvin nung araw, napapanood ko na yan, nag-eco yan sa Mika eh. Okay. Nag-champion din sila, tapos nag-MVP pa sa Mika si Alvin. Kaya very close kami nila Alvin din eh. At saka yung mga batang yan, nung pumasok yan, si Alvin, si Jerry, tsaka si Josh, ang babait niyan. Walang kahangin-hangin sa ulo yung mga yan. Laro lang yan talaga. Tsaka gumagalang sa mga matatanda. Tawag nga sa akin ni Alvin at tsaka ni Jerry, Kuya JB. Nakakatuwa rin kasi nakita rin nila siguro nung araw na nung naglalaro pa kami. Pero bilib ako sa mga yan. Ibang klase sila. Mababait. Okay. Hindi ka mukha ng ibang player. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Oo. Tapak lang sa mayabang na. Tapos hindi Mahirap nang i-handle. hindi mo na inabot yung pagpasok ng mga PhilAm sa PBA, no? Sa tingin mo ba nakabuti ba 'yon o nakasama? Tingin ko nakasama eh. Kasi unang-una nawawalan ng lugar yung mga Pilipino na naglalaro mga nasa school. Okay. Buti na lang nagkaroon ng maraming liga. Nagkaroon sila ng pagkakataon makapaglaro. Pero hindi na sila magkaroon ng chance na makapaglaro sa PBA. Gano'n na nangyari doon eh. Maraming mga bata na galing ng school, sandali lang naglaro sa PBA. Isang season lang ata, o 2 season lang. Tapos wala na, puro PhilAm na yung naglalaro. Oo, gumanda yung liga, pero yun nga, na-deprive naman yung mga Filipino players natin na naghahangad din na makapag-PBA. Nasa school ka, kasi nung kami noon, talaga yun din ang aming pangarap eh. Nasa eskwelahan ka pa lang, gusto mo, PBA talaga eh. Ganon din sila. Marami ako nakakwentuhan na sandali lang sa PBA eh. Yun ang sinasabi nila, sayang. Kung nung panahon sana namin daw, na talagang kokonti, import lang nun eh, di ba? Oo. Import lang ang mga nun. Kaya lang, lalaki naman, sila Andrew Phil, sila. Kasi walang limit nun eh. Walang limit eh, grabe eh. Pero maganda yung liga nung araw, yung PBA talagang pinapasok pa rin ng tao kasi iba yung laban eh. Iba yung competition talaga eh. Talagang bakbakan eh. Tapos Ngayon hindi masyado eh. hindi mo na rin inabot yung mga pro pwede maglaro sa Olympics tsaka sa mga international amateur competition. Ay, hindi na. Sa tingin mo Hindi ko na maganda yun? inabot yun. Tingin mo ba maganda yun?
Para sa atin, hindi maganda yun. Kasi siyempre, pagka yung pro player, kagaya sa NBA, di sila na yung papadala doon, di ba? Oo. Yung ang hindi pa pro sa Amerika, mahirap ng talunin eh. Di lalo na yung pro. Para sa atin, hindi. Ang kung na lang natin dyan, yung konsuelo na lang natin dyan, sana palagi tayo mag-champion sa Asia. Kaso, ang nangyayari nga, nandyan yung China. Hindi tayo masyadong makabuelo. Lalaki rin kasi ng China eh. At saka na yun, nadagdag pa itong mga ibang bansa, kagaya ng Australia, at saka nandito na sa zone natin yung mga yan eh. Oo, mabigat. Australia at saka New Zealand ba yun? Oo, mabigat. Mabigat yung laban eh. Oo. Siguro sa last question na lang, JB, ano? Pag, halimbawa, sige. una, bakit napakahalaga sa'yo yung palaging nababanggit yung taga Kuyapo ka, tapos hindi ka na umalis dyan, dyan ka na namamalagi. Bakit napakahalaga sa'yo Actually, yun? kasi nung araw na nandito ako, walang development itong bayan namin, Kuya po. Yung kalsada rito, sira-sira. Parang from ng Pikwan to Kuya po, sira-sira na yan. Hirap na hirap ang mga tao. Pag umulan, talagang hindi ka makakaraan. Ngayon, nung ini-interview ako ni Pinggoy Pengson tsaka ni nasirang dalawa na, wala na rin sila, no? Tsaka si Joe Cantada, tinatanong nila ako, anong gusto mong i-monitor namin sa'yo? Gusto mo ba yung Silent Superstar? Ganon, ganon. Sabi ko, hindi ho. Sabi ko, mas maganda, banggitin niyo po yung bayan ko para makilala naman yung bayan ko. Siyempre, mahal ko yung bayan ko, sabi ko. Kaya sabi nila, yung pelikula na Karate Kid, okay na ba sa'yo yung Kuya Po Kid? O sige po, sabi ko, basta mabanggit lang po yung pangalan. Kaya yun yung naging tawag sa akin, Kuya Po Kid. Wow. Okay. Sige, maraming gusto ko salamat. lang ibalik sa Kuya po yung Maraming salamat, JB. Maraming salamat sa pag-open up mo. salamat din, Bill, sa pagkakataon. Sa wakas natuloy tayo. Oo nga salamat sa pagkakataon at pag na-interview mo na rin ako dahil na yun na nga, nung nakaraan nga hindi natin matuloy-tuloy. Oo. Pero ngayon, okay. Ako'y nagpapasalamat sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataon. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless you, Bill. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.